Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito on public naman ito, na yung kaso nga po na final ni Abel Bacudio kay Hitad, doon nga po sa Amerika. Tandaan nyo yung kasong kinaharap ni Maharlika ngayon sa Amerika. So, ibig sabihin nun, na-file yung kaso sa Amerika. At alam naman po natin na iba po yung singilan ng abogado sa Amerika. Mas malaki po yung bayad dyan kumpara dito sa Pilipinas. Kumbaga dito sa Pilipinas, 'di ba? Kumbaga dito sa Pilipinas, malaki rin naman yung gagastusin mo, pero mas malaki po yung gastos pag andun ka sa California. Okay? So, buhay pa ba si Tad? Buhay pa nga siya 'di ba? May sex video pa nga eh. Ay, diyan ba si Chris Ulo? Ay, hello Chris Ulo, no? So ngayon ito So ito on public naman ito. On public naman lakihan natin. So ito po on public naman to. So, ito yung Abel Bacudio versus Claire Contreras. Oo. So, bakit hindi na Woodruff? 'Di ba? Kita nyo napakasinungaling talaga ni Hitad, no? So, ang sabi kasi ni yung kasama niya sa video, si yung lalaki kasama niya sa video, si si Doc Kelly. Si Doc Kelly yung kasama ni Hitad sa video. Sabi niya, buhay pa daw po yung asawa ni Hitad na si Mr. Woodruff. Pero nung kinasuhan, dito natin makikita na yung korte mismo nagbabanggit na Contreras na po yung apelyido ni Claire Eden Sigurado or si Maharlika. Diba? So, ibig sabihin nun, tigok na talaga. Patay na talaga yung asawa ni Maharlika. Sabi ni sabi ni Doc Kelly, yung kasama niya sa video, sa collaboration, sabi niya, sinungaling kayo mga tanso vlogger kasi buhay pa yung asawa ni Hitad or ni Maharlika. Eh bakit dito sa kaso, pangalan niya Claire Contreras? O dapat Woodruff yan kung buhay pa. O di ba? Ayan sinungaling eh. Ano Doc Kelly? Okay ba? So ito okay, Josephine L. Staton, no? Yung pangalan ng judge. Tapos referred to Patricia Donahi. Yan, so yung kaso ni Hitad po ay personal injury. Bakit may personal injury dito, no? Tapos assault, libel, slander, diversity, libel, assault, slander, no? Ito po ay na-file noong January 23. So yan yun, no? So, and then ito yung mga update dito. So, yung case number, andito yung case number. So, ibig sabihin nito mga kababayan, hindi ito fake news. Kasi may nakikita pa rin po ako mga DDS na hindi naniniwala na may kaso. Eh, ito na nga, documented na nga may kaso. Di ba? Tapos sabi dito, Abel Bacudio, defendant Claire Contreras. So, ibig sabihin nun, yung plaintiff si Abel. Kasi siya yung humihingi ng danyos. Okay? So, bukod dito mga kababayan, ito na yung docket report. So, ito po yung ito yung mga naging update na po sa kaso. Saan na ba yun? Okay. Ito. Yan. Ito na yung mga update ng kaso. So, noong March 11, nag-file na po, no? Minute in Chambers Order Discharge, Order to Show Cause, di ba? A dismissal for lack of prosecution by Judge Josephine Staton. Okay. So, nung March 11 pala, ang gusto ni Hitad ay ma-discharge, no? Or ma-dismiss yung kaso. Yun nga lang, di po natuloy po yun kasi nga, ito, may mga pinasa na pong mga ebidensya si Hitad at affidavit regarding po sa final nga po ni Abel. So ayan andito yung mga schedule. So March 8, March 4, February 27, filing 10. So February 22. So andito lahat. Okay? So and then mga kababayan, okay. Alam niyo kung ano nakakatawa dito? Okay. So ito, isa sa mga nagbigay po ng affidavit pabor or kampi kay Maharlika, si Glenchong. Si Glenchong. So, ito po yung affidavit ni Glenchong. Saan ba yon? So, nakakuha tayo ng copy. Ayan, no?
Isipin nyo plaintiff, Abel Bacudio, Claire Contreras, declaration of Glenn Chong. Yan So malinaw. So ibig sabihin nun mga kababayan, nagbigay po ng affidavit si Glenn Chong sa kaso ni Maharlika sa Amerika at ito ay pabor kay Maharlika. Di ba? Pero ang tanong dito mga kababayan, buhay pa pala si Glenn Chong. Ang tanong dito, anong sinabi ni Glenn Chong? Dito, sa binigay niyang affidavit. Nga, meron kayong idea kung ano yung sinabi ni Glenn Chong dito sa affidavit na binigay niya? Alam nyo, hindi ko na talaga alam kung nasa tamang katinuan pa talaga si Glenn Chong. Kasi mga ka-streetwise, tandaan po natin na yung final po na kaso ni Abel Bacudio kay Maharlika ay regarding doon sa di umanong pagbibigay nga pa ng Rolex ni Abel kay Sandro Marcos bilang bribe or suhol. Ayan yung lumalabas dito eh. Ayan ang pinaka-root ng ayan ang pinaka-ugat ng kaso eh. Yun nga lang mga kababayan, alam niyo kung anong nakakatawa dito. Dito sa affidavit ni Glenn Chong, pakita ko sa inyo kung anong sinulat niya dito wala pong kinalaman sa kaso. So, di ba, I'm over the age of 21 years, I'm sound mind and blah blah no. So, to testify, all the facts contained in this declaration are based upon my personal knowledge unless stated otherwise and are true and correct. So, ayan yung sinabi ni Glenn Chong. And then, alam niyo kung ano sinabi ni Glenn Chong tungkol sa Smartmatic. Ayan nagbigay ng affidavit si Glenn Chong pero walang kinalaman sa kaso tungkol sa Smartmatic. Ayan Glenn Chong, Filipino of legal age and the resident of Valley Verde 5, Pasig City. Di ba, I'm a former congressman. I've been advocating for honest and credible election since the advent of the automated national and local elections in 2010. So tungkol sa Smartmatic mga kababayan, my advocacy is focused on exposing, di ba, the fraudulent election system of the Smartmatic, cheating of our votes by Smartmatic, its affiliate subsidiaries. So ang tanong dito, anong kinalaman ng Smartmatic sa kaso ni Maharlika? Hindi nga, di ba? Ayan ang di ko So alam niyo kung anong tawag dito mga kababayan, isipin niyo si Glenn Chong tuwing nagsasalita, yung bunganga laging laman Smartmatic. Laging Smartmatic. So ang tawag doon, one trick pony. Wala siyang ibang alam kundi puro Smartmatic. Hindi nga. Kayo ba, nakuha nyo ba? Nakuha nyo ba yung punto kung bakit nagbigay ng statement or affidavit si Glenn Chong na walang kinalaman doon sa kaso? Kundi Smartmatic lang. Actually, mahaba yan eh. Di ba? Binasa-basa ko pa nga itong walang yan to. Wala rin pala akong makukuha. Smartmatic yan eh. Yung kwento niya tungkol sa Smartmatic. 2016, I was consulted by the political campaign of a presidential candidate in the United States of America on the issues of automated election manipulation and Smartmatic. Ayan nagsusumbong si Glenn Chong sa korte ng Amerika tungkol sa Smartmatic. Wala kang ibang alam kundi Smartmatic. And mga kababayan, para saan pa yung pinaglalaban ni Glenn Chong tungkol sa Smartmatic, wala na pong Smartmatic ngayon. Pinalitan na. Di ba? Pinalitan na eh. So para saan pa? So wala ka ng kwentang tao. Ayun ang ibig sabihin nun. Wala ka ng kwentang tao. Puro ka Smartmatic. Walang yan na to, no? Tapos, ito pa, no? Teka lang. Continue natin. Actually, mahaba yan. Nakuha ko yun ng buo. Smartmatic pa rin to eh. October 18, Smartmatic. Smartmatic. Tapos ito pang ilang page na natin itong pinakita. Between the middle of November 2021, di ba? Of 2022, I work at 6th floor of the Marcos campaign headquarters. So Smartmatic pa rin. Ayan our unit was designated as the vote protection unit, only a small office separated our unit from the office of Lisa. Pati si Lisa Marcos.
Nagsusumbong si Glenchong sa korte na wala namang kinalaman sa kaso. Na wala namang kinalaman yung sinusumbong ni Glenchong regarding sa Smartmatic. Ewan ko lang, no, kung ano ba talagang trip ni Glenchong, no? Mukhang wala na ata sa katinoan to, eh. O sobrang tama, sobrang irrelevant. Alam mo yung pilit mong ginagawang relevant yung Smartmatic, wala nang Smartmatic ngayon. Oh. Tapos mga kababayan, tapusin na natin to, no? Yung kay Glenchong. Ano, ang daming 51 ano to, 51 paragraph, 63 na. 71, ang haba 80, 96. Ang haba na, oh. So 103. So yan ha, umabot ng 103, tungkol pa rin sa Smartmatic. Glenchong. O, di ba? Bobo. Bobo men, bobo. Pero ito yung pinakamalupit dito. Isa sa mga pinakamalupit. Actually kasi mga kababayan, yung dokumento po na yan, sobrang dami yan. Ganito kadami yan, no? Ganyang karami yan. Ganyang kadami. Ganyan pong kakapal po yung dokumento na hawak po namin. Nakikinamin na rin ako kasi pwede naman ako makakuha ng kopya nito. Ganyan po kakapal yung dokumento ngayon regarding po sa kaso ni Hitad. Oh. Pero mga kababayan, alam niyo kung anong pinakamalupit dito? 'Di ba? Yung isang bakla, na matandang bakla, yung matronang bakla na si Pebbles. Si Pebbles po mga kababayan, nagbigay po ng affidavit diyan po sa kaso ni Maharlika. So kilala niyo si Pebbles, 'di ba? Ayan 'yun, no. Pebbles Talakera, ito yung Facebook page niyo. Ayan, no, Pebbles Talakera, ayan. So ayan po yung Facebook page ni Pebbles, na kaibigan po siya ni Maharlika. So ngayon mga kababayan, ang problema dito, nagpasa po ng ebidensya regarding po diyan, tungkol po nga po diyan sa pagbigay nga po ng Rolex watch ni Abel Bacudio kay Sandro Marcos. Isa po sa mga nagbigay po or nagpatunay na totoo yan ay si Pebbles. Si Pebbles. Yun nga lang mga kababayan, alam nyo kung anong ginawa nila? Putol po yung screenshot. Pinutol po yung screenshot. Oh. So ito pakita ko sa inyo. So ito yung ito yung screenshot po na pinakita ni Pebbles sa korte mismo. So sabi dito, no, so ito daw po ang magpapatunay na totoo daw na bumili ng Rolex si Abel at binigay daw po kay Sandro. Ayan Okay. So ang sabi dito, ang problema dito putol. Sabi dito, no, mother, ako yun. So itong text or message ni Abel kay Pebbles, ito yung pagkatapos lumabas nga po ng video ni Maharlika. So dito meron namang admittance naman talaga. So sabi dito ni Abel, mother, ako yun. Diyos ko, bumili ako ng Rolex talaga. Pinaghirapan ko po. At nagpauna ako ng bayad. Pinabili ko po sa kaibigan ko sa NYC. At nang nagpunta ako ng LA, doon ko pinabayad sa kaibigan ko kasi wala akong account. Nakakaloka. Tapos umuwi siya ng Pilipinas. Doon ako nagbayad ng kulang ko. Wag mo na itong wag mo na itong i-mother social media, 'di ba? Yan. Meron kasi akong kaibigan na humingi ng favor, wala akong power sa government. Nandamit lang ako, 'di ba? Nang hindi ko pa na pagbigyan, ayan. So, parang ayan ang sinasabi dito. So, ngayon mga kababayan, ito po yung pinakitang ebidensya ni Pebbles sa korte mismo ng Amerika na totoo daw, no, na totoo daw na nagbayad or nagbigay po ng Rolex si Abel kay Maharlika. Ayan Yun nga lang, mga ka-streetwise, ang problema dito, 'di ba? Ang problema dito, putol po yung screenshot. Putol. Pinutol niya mga kababayan. Ayan, no, pinutol niya. So, ibig sabihin nito mga kababayan, itong si Pebbles na to, sinungaling talaga. Paano mo na-attempt Pebbles yung ginagawa mong kasinungalingan? Kasi mga ka-streetwise, pag nagpakita ka ng ebidensyang putol, ibig sabihin nun, may intensyon kang manloko. Tama, di ba? Ganun yun eh. Ganun yun eh.
So ito so ngayon mga kababayan, ang nangyari dito, yung totoo pala na sinabi ni Abel ito. Ito sabi dito no. Ito yung ang alam ko baka ito yung sagot di ba? So Abel exact words as follows. A true and correct copy of which attached here ayan. So sabi dito, so ito rin yun, 'di ba? Mother ako 'yon, 'di ba? Bumili ako ng Rolex talaga, pinaghirapan ko po 'yon. So diyan po pinutol po ni Pebbles. Pinutol ni Pebbles yung kasunod. So yung kasunod dito, 'di ba? Ito yung pinutol ni Pebbles Buwa, buwahahaha, parang ganyan ata yan, no? Second hand lang po ang kaya ko, mother. At hindi ako mamimigay ng Rolex, Diyos ko inay. Mali ang kwento, nadagdagan na. Trabaho lang ako, mother, hindi ako politician. Sa street ako, miss you. Wag. Yan. So nakuha nyo mga kababayan yung panloloko? Ayan no, pinutol po ni Pebbles yung screenshot. At yun po yung pinakita niya sa korte. So, ang tanong dito, alangan namang nagkamali lang. Hindi ako naniniwala nagkamali yan. Sinadya yan. Sinadya yan. Oh. So, napakita ka ng ebidensya na putol. Kung di ba naman engot mga kababayan, magpapakita ka ng screenshot na putol, na tampered, ibig sabihin nun, makikita naman po na kung ano yung totoo dyan. Pero ang pinaka nakakainis dito mga kababayan, yung intensyon. Ano ba yung intensyon ni Pebbles kung bakit siya nagsinungaling sa korte? Affidavit mo yan, Pebbles, di ba? Ikaw bakla ka. Hindi, actually, itong si Pebbles, mabait naman to. Mabait naman to, nakikibigan ko to Yun nga lang, engot lang po talaga. Kung kailan ka tumanda, di ba? Kung kailan ka, siguro, ewan ko, baka yan siguro yung epekto ng droga. Kasi dati din po kasing addict yan Oh. So, ewan ko ba, no? So, ngayon mga kababayan, ito. Continue natin, no? So, baka humingi ako ng copy kay Mami Peng nito. Baka magkita kami anytime. Tingnan natin, no? Pero, ayun po yung nakuha nating kwento dito. And then, mga kababayan, ang malupit dito, ito So, ang nabalitaan ko rin po kasi, inihingi din po ng korte yung ebidensya ni Maharlika na totoong bumili ng Rolex si Abel at binigay po kay Sandro. Hinihingi po 'yan. Yun nga lang, medyo makapal nga po kasi yung papel. So hinahanap pa ni Mami Peng mismo kung saan po nakalagay 'yon. So baka tulungan ko nga po siya doon sa paghahanap. So ang punto kasi dito mga kababayan, nadagdagan po yung kaso ni Maharlika dito kasi nagkubit siya ng perjury. So yung perjury po kasi ito yung yung pagpeke po ng ebidensya. So posibleng makulong si Maharlika ng 4 na taon pag napatunayan po na nag-perjury po siya ng ebidensya. 'Di ba? Takero, hindi mabait si Pebbles kasi magaling manira ng tao. Hindi kasi kaya siya naninira ng tao sa kabobohan niya. Hindi kasi nakasama ko 'yan. Nakasama ko 'yan si Pebbles. Mabait naman na tao 'yan. Pero yung ginagawa niya paninira ngayon kay Abel, kay First Lady Lisa Marcos, kay Bongbong Marcos, bitter lang po 'yan. Kasi po nakasama ko 'yan si Pebbles. Ang gusto talaga ni Pebbles is mapasama siya sa PCO. At siya yung handle ng LGBT group. Ayan ang gusto ni Pebbles noon. At syempre dahil nga po sa pagsibak kay Trixie Cruz Angeles at saka kay Attorney Victor Rodriguez, hindi po natuloy yung pinapangarap ni Pebbles. So imbis na maghintay, ang ginawa ni Pebbles naging bitter. Ayun lang yun O di ba? 5 years imprisonment in federal law ang perjury. O di ba? Or fine lang. Depende sa di ba? Depende sa laki ng kaso. Oo. So yun mga kababayan no. So ayan ang pagkakakilala ko kay Pebbles kasi nakilala ko naman siya. Okay naman siya. Yun nga lang dahil sa pangarap niya na maging parte ng PCO. So kaya siya naging bitter. Hindi kasi nakapaghintay
'di ba? Hindi kasi nakapaghintay. Ayan ang problema sa'yo, eh. Oh, tapos ngayon ito, si Pebbles walang trabaho 'yan. Walang trabaho ngayon 'yan. Oh, ngayon ang tanong dito, paano siya nakakapunta ng Davao? 'Di ba, maniniwala ba kayo na pupunta ng Davao City si Pebbles para makipag-meet kay Digong ng walang bayad? Wala ka ngang makain, eh, pambili pa ng ticket. Ayan, eh, ang problema kasi sa inyo naninira lang kayo. Ayan ang problema sa inyo, na naninira lang kayo, tapos nabu-booking pa kayo. So, ewan ko lang kasi siyempre yung intensyon yung sinisilip po dito, eh. At alam naman po natin yung intensyon dito ng lahat po ng mga biter ngayon sa gobyernong ito, hindi po kasi napagbigyan, 'di ba? O ako 'to, for example ako, ito ito ay si Admin Rich, maraming salamat Admin Rich 'no. So ito lang 'no, bago tayo magtapos sa topic na 'to, ako, oh, pinangakuan din ako ng trabaho sa PCO nun, nung panahon ni Vic Rodriguez at saka ni Trixie Cruz Angeles. Pinangakuan din ako ng trabaho sa PCO. Oh, ako, si Jared, si Koy, si Lily, kami namang si Tanga nagpasa kami ng resume. Kasi sabi ni Trixie Cruz Angeles, magpasa kayo ng resume o mag-file kayo ng application form, 'di ba, para sa trabaho sa PCO. Ang problema, si Trixie Cruz Angeles tsaka si Vic Rodriguez sinibak sa puwesto. So yung in-applyan namin, hindi na matutuloy 'yun. Tapos na, eh. Hindi na matutuloy 'yun. Oh, so ngayon ba naging bitter ba kami? Naging bitter ba kami? Oh, si Coach Jarrett hanggang ngayon PBBM supporter. Si Koy hanggang ngayon PBBM supporter. Ako hanggang ngayon PBBM supporter pa rin. Oh, at ang masama dito mga kababayan, yung application form na nilabas namin, nakakuha ng kopya si Hitad. Oh, ako sinabi ko nagtampo ako sa PCO. Pero hindi pa yun sapat na dahilan para magtampo sa presidente. Konting gamit lang kasi ng utak mga kababayan. Itong mga bitter kasi na 'to, 'di ba? Puro sila pangarap, puro sila puro sila, ah, intensyon na makapasok sa gobyerno, mga engot naman. Oh, 'di ba? So yun mga kababayan 'no, so diyan po sa 1,100 po na nanonood, sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to. At diyan po sa Team Replays, ano nga pong masasabi niyo nga po dito sa kaso nga po ni Maharlika, okey? So, and then paki-comment na lang po sa baba at siyempre sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to.